Naramdaman mo na ba na parang estranghero ka sa sarili mong katawan? Isang araw kumikilos ka ng may tiyak na ritmo at sa susunod parang nag-iba ang tugtog pero walang nag-abot sa'yo ng bagong piyesa. Ito ang katotohanan para sa napakaraming kababaihan na lampas 60 taong gulang. Baka nasabihan ka na ang palaging pagkapagod ang nakakadismayang brain fog o pagiging makalimutin ng malamig na kamay at paa at ang pangkalahatang pakiramdam na wala sa kondisyon ay mga hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ganyan talaga sa golden years. Sabi nila na para bang inaasahang medyo kupas na ang ginto. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang malawakang paniniwalang ito ay isa sa mga pinakakaraniwang kasinungalingan tungkol sa kalusugan ng kababaihan? Paano kung ang susi para maibalik ang iyong sigla, patalasin ang iyong isip at painitin ang iyong katawan mula sa loob ay hindi pala nakasalalay sa isang komplikadong reseta, kundi nasa loob lang ng iyong kusina? Ako po si Dr. Mila De La Paz at sa loob ng mahigit 3 dekada, nabigyan ako ng pribilehiyong makausap ang libu-libong kababaihan sa aking gynecology practice dito mismo sa Makati. Pinakinggan ko ang kanilang mga kwento, ipinagdiwang ang kanilang mga tagumpay, at sinabayan sila sa komplikado at madalas na nakakalitong mga pagbabago pagkatapos ng menopause. Ang pinakakaraniwang nakita ko ay ang pakiramdam ng pagpapaubaya. Ang mga babaeng dating nagpapatakbo ng mga kumpanya, nagpalaki ng pamilya, at naglakbay sa mundo, ay nagsisimulang maramdaman na lumiliit ang kanilang mundo hindi dahil sa kawalan ng kagustuhan, kundi dahil sa kakulangan ng enerhiya at hormonal harmony. Tinatanggap nila ang mas mababang kalidad ng buhay dahil naniniwala silang ito na lang ang kanilang pagpipilian. Dito natin kailangang baguhin ang kwento. Ang totoo bagamat hindi natin maibabalik, ang oras tiyak na maaari nating ayusin ang mga mekanismo nito. Ang hormonal landscape pagkatapos ng edad 60 ay ibang-iba kumpara noong tayo ay 30, pero hindi ito isang tigang na lupa. Ito ay isang bagong ecosystem na nangangailangan ng ibang uri ng nutrition. Ang pagbaba ng estrogen at progesterone ay hindi lang nakakaapekto sa ating reproductive system. Nagdudulot ito ng mga epekto sa buong katawan mula sa ating bone density at mood hanggang sa pinaka-critical sa lahat, ang ating cardiovascular system at kalusugan ng sirkulasyon. Ito ang usapan na madalas nakakaligtaan sa mga regular na check-up. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang simple ngunit napakabisang diskarte upang suportahan ang iyong katawan sa bagong kabanatang ito. Pag-uusapan natin ang isang solusyon na malutong masarap at suportado ng siyensya, ang mga mani o nuts. Ating tuklasin ang 3 kahanga-hanga, ngunit madalas na hindi napapansing uri ng nuts na maaring maging iyong pinakadakilang kapanalig sa pagpapalakas ng female hormones at pag-boost ng iyong sirkulasyon na magpapatunay na ang iyong golden years ay maaari at dapat maging tunay na makinang. Ang lumang pananaw versus ang bagong siyensya, ang lumang paraan ng pag-iisip tungkol sa kalusugan pagkatapos ng menopause ay kadalasang napaka-passive. Magpapa-check up ka sa sabihing mababa ang iyong hormone levels na inaasahan naman at papayuhan kang kumain ng balanced diet at uminom ng calcium supplement. Hindi naman ito mali, pero kulang na kulang. Para kang binigyan ng mapa ng Pilipinas, pero ang ipinakita lang ay ang mga expressway at hindi isinama ang mga magagandang daan sa probinsya kung saan naroon ang tunay na ganda. Ang isang pangkalahatang balanced diet ay hindi tumutugon sa mga partikular na pangangailangan ng katawan ng isang babae na lampas 60 isang katawan na nakikipagbuno sa mga epekto ng pagkawalan ng estrogen. Ang pinakamalaking epekto nito at ang nagsisilbing tahimik na kontrabida ay ang epekto sa ating circulatory system. Ang estrogen ay isang malakas na vasodilator, ibig sabihin, tumutulong itong panatilihing flexible
At bukas ang ating mga daluyan ng dugo. Kapag bumaba ang level nito ang ating mga ugat, ay maaaring manigas at kumipot, isang kondisyon na kilala bilang endothelial dysfunction. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit biglang tumataas ang panganib ng sakit sa puso para sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause, na kalaunan ay hihigitan pa ang sa mga lalaki. Hindi lang ito tungkol sa atake sa puso. Ang mahinang sirkulasyon ng ugat ng maraming karaniwang reklamo, ang nagyeyelong pakiramdam sa iyong mga daliri, sa kamay at paa, ang mabagal na pag-iisip, ang mga pulikat na gumigising sa iyo sa gabi, at maging ang pagnipis ng iyong balat at buhok dahil hindi sila nakakatanggap ng sapat na dugo na mayaman sa sustansya. Ang simpleng pagkain ng inihaw na manok at steamed broccoli ay hindi sapat na diskarte para labanan ang partikular na paghina ng sirkulasyon na dulot ng hormones. Ang solusyon tapadamudapdi on soy siya Mr. One. Walnuts para sa mainit na sirkulasyon dito, pumapasok sa eksena ang walnut. Isipin mo ang walnut bilang hari ng mga plant-based omega-3 fatty acids, partikular na ang alpha-linolenic acid ALA. Hindi matatawaran ang kahalagahan nito. Bagamat madalas nating naririnig ang tungkol sa omega-3s mula sa isda, ang ala sa walnuts ay nagbibigay ng kakaiba at malakas na benepisyo para sa ating mga daluyan ng dugo. Ang ating katawan ay kayang i-convert ang ala sa mas mahahabang omega-3s, ang EPA at DI, ngunit ang ala mismo ay may sariling galing. Aktibo nitong nilalabanan ang pamamaga inflammation na isang pangunahing sanhi ng paninigas ng ugat. Isipin mo na ang iyong mga daluyan ng dugo ay parang mga hose sa hardin. Ang pamamaga ay parang dumi at kalawang sa loob na nagpapatigas dito at nagpapabawas sa bisa nito. Ang ala sa walnuts ay nagsisilbing natural na tagalinis, binabawasan ang mga namuong dumi mula sa pamamaga at ibinabalik ang pagiging flexible nito. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang kapangyarihan ng walnuts. Puno rin ito ng L-arginine, isang amino acid na ginagamit ng ating katawan para gumawa ng nitric oxide. Ang nitric oxide ang pinakamahusay na pamparelax para sa iyong mga daluyan ng dugo. Sinasinyasan nito ang mga muscle sa pader ng iyong ugat na mag-relax, na nagpapahintulot sa mga ito na lumapad at mas malayang dumaloy ang dugo. Para kang lumipat mula sa isang one-lane na kalsada patungo sa isang four-lane na expressway. Ang pinabuting daloy ng dugo na ito, o vasodilation, ay mahalaga para sa lahat. Nangangahulugan ito ng mas maraming oxygen sa iyong utak na tumutulong alisin ang nakakadismayang fog. Nangangahulugan ito ng mas maraming init at sustansya na umaabot sa iyong mga kamay at paa na sa wakas ay magpapainit sa mga ito. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Cardiology ay natuklasan na ang diet na mayaman sa walnuts ay makabuluhang nagpabuti sa endothelial function sa mga nakatatanda. Ang mga kalahok ay hindi lang gumanda ang resulta sa lab test. Naramdaman nila ang pagkakaiba. Paano mo ito isasagawa? Napakasimple lang. Ang layunin ay magsama ng halos 1 kapat na tasa, quarter cup, ng walnuts sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ito ay halos isang maliit na dakot o mga 14 na pirasong walnut. Hindi mo kailangang kainin ito ng direkta bagamat magandang option iyon. Subukang durugin ito at iwisik sa iyong oatmeal o Greek yogurt sa umaga. Tustahin ito ng bahagya sa isang kawali, ilang minuto lang, upang lumabas ang masarap na lasa nito at idagdag sa iyong salad. Isa sa aking mga pasyente, isang 72 taong gulang na ginang mula sa Baguio na nagngangalang Aling Carmen, ay palaging nagrereklamo tungkol sa pulikat sa gabi. Sinimulan namin siya sa 1 kapat na tasa ng walnuts araw-araw. Hinahalo niya ito sa pesto na may basil, bawang at kaunting olive oil para sa kanyang pasta. Sa loob ng 1 buwan, halos nawala na ang kanyang mga pulikat sa gabi. Naging mas mahimbing ang kanyang tulog at mas may enerhiya siya sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Hindi ito milagro, ito ay siyensya na masarap isagawa.
Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Napapansin mo ba na ang iyong mga kamay at paa ay malamig kahit na nasa isang mainit na silid? O marahil ay nahihirapan ka sa pakiramdam na ang iyong isip ay hindi na kasing talas ng dati? Kung nakakaranas ka ng mga ganito at nahanap mong kapaki-pakinabang ang impormasyon tungkol sa walnuts, paki-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi mo ito nahanap na partikular na kapaki-pakinabang, paki-type ang 0. Ang iyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na makakatulong sa iyo. Ang solution number 2, flax seeds para sa balancing hormones. Talakayin natin ang isa pang karaniwang payo na bagamat maganda ang intensyon ay hindi gaanong angkop para sa mga kababaihan sa kanilang 60s. Pataas ang pag-focus sa phytoestrogens, ngunit mula lamang sa iisang source. Maraming kababaihan ang kapag narinig ang phytoestrogens ay agad na naiisip ang soy. Sa loob ng maraming taon, ang soy ay itinuring na solusyon para sa mga sintomas ng menopause. Ang problema madalas na doon lang natatapos ang payo at ang usapan tungkol sa phytoestrogens ay naging simple at para sa iba nakakalito. Ang phytoestrogens ay mga compound mula sa halaman na maaaring kumapit sa mga estrogen receptor sa ating katawan tulad ng ginagawa ng sarili nating estrogen. Isipin mo ito na parang master key ang ating estrogen laban sa isang spare key phytoestrogens. Hindi perpekto ang spare key, pero kaya pa rin nitong buksan ang ilang mga kandado na tumutulong na pagaanin ang ilang epekto ng mababang estrogen. Ang problema sa pag-asa lamang sa soy ay hindi lahat ay pare-pareho ang pagproseso nito at ang diet na puno ng processed soy products ay hindi palaging ang pinakamalusog na pagpipilian. Bukod dito, hindi nito pinapansin ang iba pang mas mabisa at maraming benepisyong mapagkukunan ng mga kamanghamanghang plant compounds na ito. Dito natin kailangang pag-usapan ng flax seeds. Teknikal na hindi ito nuts, ngunit ang nutritional profile at papel nito sa kontekstong ito ay napakaangkop, kaya mahalaga itong isama sa usapan. Madalas ko itong tawaging isang nutritional powerhouse na nagbabalat kayo bilang isang maliit na buto. Ang flax seeds ang pinakamasaganang mapagkukunan ng isang partikular na uri ng phytoestrogen na tinatawag na lignans sa pagkain ng tao. Naglalaman ito ng hanggang 800 beses na mas maraming lignans kaysa sa karamihan ng ibang mga pagkaing halaman. Kapag nakain ang ating gut bacteria, ay ginagawang enterolactone at enterodiol. Ang mga lignans na ito, mga compound na halos kapareho ng istruktura ng sarili nating estrogen. Dito nangyayari ang mahika para sa hormonal balance. Ang mga compound na ito ay tumutulong na punan ang kakulangan sa hormone. Pagkatapos ng menopause, marahan nitong pinapasigla ang mga estrogen receptor na maaaring makatulong sa mga issue tulad ng vaginal dryness at pagnipis ng balat, dalawang napakakaraniwan at nakakabahalang sintomas na nauugnay sa mababang estrogen. Bukod pa riyan, ipinakita ng mga pag-aaral, kabilang ang isang kilalang pag-aaral mula sa Mayo Clinic, na ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng dinurog na flaxseed ay maaring makabuluhang bawasan ang hot flashes sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause. Para sa marami ito pa lang ay isang malaking pagbabago na sa kanilang buhay. Ngunit ang kahalagahan ng flax seeds ay higit pa sa paggaya sa estrogen. Ang mga lignans sa flax ay malakas ding antioxidants. Pagkatapos ng edad 60 ang ating katawan ay nakikipag-ugnayan sa habang buhay na naipon na oxidative stress. Isipin ito bilang isang mabagal na proseso ng panloob na pangangalawang. Ang mga antioxidant ang siyang panlaban sa kalawang. Neutralisado nito ang mga free radicals na sumisira sa ating mga cells, kabilang ang mga maselang cells na nakapalibot sa ating mga daluyan ng dugo. Kaya habang tumutulong ang lignans sa hormonal balance, sabay nitong pinoprotektahan ang iyong circulatory system. Bukod pa riyan ang flax seeds
ay isang mahusay na mapagkukunan din ng AL-omega-3 fatty acid na natagpuan natin sa walnuts na nagbibigay ng malakas na 1-2 punch para sa kalusugan ng ugat. Napakataas din nito sa parehong soluble at insoluble fiber na mahalaga para mapanatili ang malusog na antas ng kolesterol, isa pang pangunahing salik sa kalusugan ng puso, at para sa regular na pagdumi na maaaring maging isang hamon habang tayo ay tumatanda. Madaling isama ang flax seeds, ngunit may isang mahalagang hakbang. Dapat itong durugin ground. Hindi kayang tunawin ng ating katawan ang matigas na panlabas na balat ng buong buto, kaya lahat ng sustansya ay dadaan lang sa'yo. Maaari kang bumili ng pre-ground flax meal, itago lang ito sa refrigerator or freezer dahil madaling masira ang healthy fats nito, o durugin mo ito mismo sa isang coffee grinder. Ang target na dami ay 1 hanggang 2 kutsara tablespoons bawat araw. Hindi ito gaanong karami. Maaari mo itong ihalo sa iyong smoothie sa umaga. Nagdaragdag ito ng magandang nutty na lapot. Ihalo ito sa iyong oatmeal o yogurt tulad ng sa walnuts. Pwede mo rin itong gamitin sa pagbe-bake. Subukang palitan ng 1 kapat ng harina sa isang recipe ng muffin o tinapay ng ground flax meal. Meron akong pasyente, isang retiradong guro mula sa Cebu na si Ginang Susan, na nahihirapan sa matinding hot flashes at tuyo makating balat. Sinimulan niyang magdagdag ng 2 kutsara ng ground flax meal sa kanyang smoothie sa umaga. Pagkatapos ng mga 6 na linggo, tumawag siya sa aking opisina, tuwang-tuwa. Ang kanyang hot flashes na dati ay palaging istorbo ay naging isang bihirang bahagyang abala na lang. At bilang bonus, sinabi niya na ang kanyang balat ay mas malambot at hindi na gaanong iritado kumpara sa mga nakaraang taon. Ito ay isang patunay kung paano ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay maaaring lumikha ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Maglaan ng sandali para suriin ang iyong katawan. Nakakaranas ka ba ng mga sintomas tulad ng hot flashes, night sweats, o mga pagbabago sa iyong balat at buhok? Ang ideya ba ng paghahanap ng natural na paraan upang suportahan ang iyong hormonal balance ay mahalaga sa iyo? Kung sa tingin mo ay malaki ang maitutulong ng impormasyong ito tungkol sa flax seeds, pakigawa ako ng pabor at itype ang ngawan sa mga komento. Kung hindi ito ang iyong hinahanap, ang 0 ay makakatulong din sa akin na malaman. Salamat po. Ang solusyon, December 3 almonds para sa kalmadong nerves at malakas na buto. Sa wakas, talakayin natin ang isang malaking piraso ng puzzle na madalas nakakaligtaan, ang magnesium. Sa lahat ng usapan tungkol sa calcium para sa kalusugan ng buto, ang magnesium, ang kasing halaga nitong kapareha, ay madalas na napupunta sa likuran. Ito ay isang kritikal na pagkukulang. Kapag may nakikita akong pasyente na lampas 60, hindi lang ang kanilang hormones ang iniisip ko. Iniisip ko ang kanilang buong nervous system at muscular function na direktang konektado sa kanilang pangkalahatang pakiramdam at nahulaan mo sa kanilang sirkulasyon. Pagkatapos ng menopause, habang nababawasan ang ating hormonal buffer, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa stress. Ang adrenal glands na siyang pumapalit sa ilang produksyon ng hormone ay maaaring mapagod. Ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng stress hormone na cortisol na maaaring ubusin ang ating mga reserbang magnesium. Nagiging isang paulit-ulit na problema ito. Ang mababang magnesium ay maaaring magpakita bilang pagkabalisa, pagiging iritable, mahinang pagtulog, at paninikip ng kalamnan o pulikat. Pamilyar ba ang alinman sa mga yon? Ito ay isang klasikong larawan na nakikita ko bawat linggo sa aking practice. Ang lumang diskarte ay madalas na pamahalaan ang mga sintomas na ito ng paisa-isa, isang pampatulog, dito isang muscle relaxant, doon nang hindi tinutugunan ang pinag-uugatang kakulangan sa nutrisyon na nag-uugnay sa kanilang lahat. Dito pumapasok ang kahangahangang almond. Ang almonds ay isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng magnesium na makikita mo sa pagkain. Ang magnesium ay ang mineral ng kalikasan
para sa pagre-relax. May papel ito sa mahigit 300 biochemical reactions sa katawan. Marami sa mga ito ay mahalaga para sa mga kababaihan na lampas. 60. Una, pag-usapan natin ang sirkulasyon. Tulad ng L-arginine sa walnuts na tumutulong gumawa ng nitric oxide, ang magnesium ay isang pangunahing manlalaro sa parehong proseso. Tumutulong itong i-relax ang mga muscle cells ng ating mga daluyan ng dugo na nagtataguyod ng malusog na daloy ng dugo at tumutulong na mapanatili ang normal na presyo ng dugo. Para sa isang grupo, kung saan ang hypertension ay isang malaking alalahanin, ito ay isang napakalaking benepisyo mula sa isang simpleng pagkain. Pangalawa, mahalaga ang magnesium para sa nerve function. Tumutulong itong pakalmahin ang nervous system na maaaring magpababa ng pakiramdam ng pagkabalisa. Ito ay hindi lang isang malabong pakiramdam. Ito ay biochemistry. Tumutulong itong i-regulate ang mga neurotransmitter na nagtataguyod ng kalmado at pagtulog. Napakaraming kababaihan na nahihirapan sa insomnia ang nakakahanap ng malaking pagkakaiba kapag pinataas nila ang kanilang antas ng magnesium. Bukod pa rito, huwag nating kalimutan ang kalusugan ng buto. Sinabihan tayo na mag-focus sa calcium, calcium, calcium. Ngunit hindi maaaring magamit ng maayos ang calcium ng katawan kung walang sapat na magnesium. Tinutulungan ng magnesium na dalhin ang calcium sa mga buto at i-activate ang vitamin D na mahalaga rin para sa calcium absorption. Kung walang sapat na magnesium ang calcium, ay maaaring maipon sa malalambot na tissue, kabilang ang mga pader ng ugat na nag-aambag sa paninigas nito ang mismong bagay na sinusubukan nating iwasan. Kaya sa pagkain ng almonds na mayaman sa magnesium, hindi mo lang tinutulungan ang iyong sirkulasyon at nervous system, kundi sinisiguro mo rin na ang calcium na iyong kinokonsumo ay napupunta sa tamang lugar, ang iyong mga buto. Ang isang kapat na tasa ng almonds na halos 23 piraso ay nagbibigay na ng malaking bahagi ng iyong pang-araw-araw na pangangangailangan sa magnesium. Ito ay isang madali at masarap na target. Ang pagsasama ng almonds sa iyong araw ay isang kasiyahan. Ang almond butter ay isang mahusay at maraming gamit na opsyon. Kumain ng isang kutsara nito kasama ng mansanas para sa isang perpektong balanseng merienda ng protina, healthy fat at fiber na magpapanatiling busog sa iyo at magpapatatag ng iyong blood sugar. Maglagay ng isang maliit na lalagyan ng buong almonds sa iyong bag o kotse para sa mga sandaling kailangan mo ng mabilis na energy boost. Ang sliced almonds ay isang masarap at malutong na karagdagan sa mga salad roasted vegetables tulad ng green beans o bilang topping sa isang mangkok ng berries. Isang pasyente ko mula sa Davao, isang dating nurse na nagngangalang Aling Patricia, ay nahihirapan sa mga heart palpitations at pagkabalisa na kinumpirma ng kanyang cardiologist na hindi naman mapanganib, ngunit sumisira sa kalidad ng kanyang buhay. Ang kanyang antas ng magnesium ay nasa mababang bahagi ng normal, kasabay ng kanyang regular na pangangalaga. Nagdagdag kami ng pang-araw-araw na merienda ng almonds at mansanas. Mukhang napakasimple para maging totoo, ngunit sa loob ng 2 buwan ang kanyang mga episode ng palpitations ay kapansin-pansing nabawasan at iniulat niya ang isang pangkalahatang pakiramdam ng kalmado na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Pinangalagaan niya ang kanyang nervous system sa isang pangunahing antas. Ngayon gusto kong isipin mo ang iyong sariling karanasan. Mas madalas ka bang nakakaramdam ng pagkabalisa o kaba kaysa dati? Nahihirapan ka bang makatulog ng mahimbing o nababagabag ka ba sa mga pulikat o pangingisay ng kalamnan? Kung ganito ang iyong nararamdaman at nahanap mong makabuluhan ang impormasyong ito tungkol sa almonds at magnesium, mangyaring maglaan ng sandali at i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung ang bahaging ito ay hindi para sa iyo, okay lang din i-type lang ang 0. Ang iyong tapat na feedback ang pinakamahalagang tool na mayroon ako. Ang iyong simpleng plano
para sa isang makinang na bagong kabanata. Habang naglalakbay tayo ng magkasama ngayon, natuklasan natin ang isang simple, ngunit malalim na katotohanan, ang pag-aalaga sa iyong katawan. Pagkatapos ng edad sista, ay hindi tungkol sa paghihigpit o komplikadong mga regimen. Ito ay tungkol sa matalino at nakatarget na mga karagdagan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga partikular na pangangailangan ng iyong bagong hormonal at circulatory landscape at pagtugon sa mga pangangailangang yon gamit ang mga makapangyarihang tool na ibinigay ng kalikasan. Nakita natin kung paano nagkukulang ang luma at pangkalahatang payo na kumain lamang ng balanced diet dahil nabibigo itong tugunan ang kritikal na pagbaba sa vascular flexibility at hormonal buffering na nararanasan ng napakaraming kababaihan. Pinalitan natin ang malabong payo na yon ng isang malinaw at magagawang plano. Una, niyakap natin ang walnut, isang tunay na bayani para sa ating mga daluyan ng dugo, puno ng ala omega-3s at L-arginine upang labanan ng pamamaga at mapabuti ang daloy ng dugo na nagpapainit sa ating katawan mula sa loob at nag-aalis ng ulap sa ating isipan. Pagkatapos, natuklasan natin ang kakaibang kapangyarihan ng flax seeds, ang pinakamayamang mapagkukunan ng lignans na nagsisilbing isang banayad na sistema ng suporta sa hormone na nagpapagaan ng mga sintomas, tulad ng hot flashes, habang nagbibigay ng dobleng dosis ng mga benepisyo ng antioxidant at anti-inflammatory. Sa wakas, ipinagdiwang natin ng almond, ang ating mapagkukunan ng nagpapakalmang mineral na magnesium na mahalaga para sa pagre-relax ng ating mga daluyan ng dugo, pagpapatahimik ng ating nervous system, pagtataguyod ng mahimbing na tulog, at pagsisiguro na mananatiling malakas at malusog ang ating mga buto. Ang ganda ng diskarte na ito ay ang pagiging simple nito. Hindi natin pinag-uusapan ang isang radikal na pagbabago sa iyong buhay. Pinag-uusapan natin ang pagdaragdag ng isang maliit na dakot ng mga particular na nuts at buto sa iyong pang-araw-araw na gawain, isang simple kasiya siya at napapanatiling ugali. Ang huling payo ko sa iyo ngayon ay ito: bigyan mo ang iyong sarili ng biyaya ng pagiging consistent. Ang mga benepisyong napag-usapan natin ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay resulta ng maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos na sa paglipas ng mga linggo at buwan ay nag-iipon tungo sa malalim at pangmatagalang pagbabago. Huwag maghangad ng perpeksyon, maghangad ng pagtitiyaga. Kung makalimutan mo isang araw, ituloy mo lang sa susunod. Pakinggan mo ang iyong katawan. Mayroon itong hindi kapanipaniwalang karunungan at habang sinisimulan mong ibigay dito ang mga partikular na sustansya na hinahanap-hanap nito, tutugon ito ng may higit na enerhiya, kalinawan at kaginhawaan. Nasa iyo ang kapangyarihang aktibong makilahok sa iyong sariling kalusugan na maging arkitekto ng isang masigla at makinang na ikalawang yugto. Isang mahalagang aral na itinuro sa akin ng buhay, kapwa sa aking medical practice, at sa aking sariling paglalakbay ay ang maliliit na bisagra ang siyang nagbubukas ng malalaking pinto. Madalas nating iniisip na kailangan natin ng malalaki at malawakang pagkilos upang baguhin ang ating buhay, ngunit mas madalas kaysa sa hindi ang maliliit, pare-pareho at pang-araw-araw na mga pagpili, tulad ng pagpili ng isang dakot ng walnuts kaysa sa isang dakot ng crackers, ang siyang nagbubukas ng maluwag sa mabibigat na pinto ng kalusugan at sigla. Taos-puso akong umaasa na nahanap ninyong mahalaga ang impormasyong ito. Kung oo, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang babae sa iyong buhay na sa tingin mo ay makikinabang dito. Ang iyong kwento at ang iyong paglalakbay ay mahalaga. Mangyaring maglaan ng sandali upang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang iyong pinakamalaking natutunan sa ating pag-uusap ngayon? Alin sa mga nuts na ito
Ang nasasabi kang subukan muna, ang iyong pakikilahok ay tumutulong na bumuo ng isang komunidad ng mga kababaihan na nagbibigay lakas sa isa't isa upang mamuhay ng kanilang pinakamalusog na buhay. At kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang ating mga susunod na pag-uusap. Salamat sa iyong oras at tiwala. Manatiling malusog